Okay, let's have situation number 4. The rigid bar ABC is supported by a pin at B and two vertical steel rods. Initially, the bar is horizontal and the rods are stress-free. The temperature of the rod at A is decreased by 40 degrees Celsius. So neglect the weight of the bar. Use alpha equals 11.7 times 10 to the negative 6. And E for steel is 200 gigapascal. So calculate the stress in rod A, stress in rod C, and then the vertical displacement at C. So ano sabi niya? Initially daw, ito, walang stress. Kaya lang, ang ginawa, nagkaroon ng decrease in temperature para dito sa rod na to. So, di ba pag nagde-decrease ng temperature, nagkakaroon ng contraction or shortening yung material. So, ibig sabihin, etong nakaatas ito, iikli siya, no? Hihilain niya to. Pag ganon. Okay, hilain niya. So, ibig sabihin, parang ganito. Pakita ko na, uurong to, no? Aatras. So, let's say, umatras siya mula dito hanggang dito. Exaggerated na yan. Hanggang dyan. Nandito na siya. Dahil dun sa ano, dahil dun sa thermal deformation sa A. Okay? Kaya lang, dahil merong resist, siyempre kukontra to si C eh. Kukontra ito eh. Kukontra to, no? Magkakaroon dito ng tension. Okay? So dahil magkakaroon dyan ng tension, ito na naman, hihilain niya pabalik. So magkakaroon na naman dito ng axial deformation sa A. Okay? So magkakaroon ng axial. So yung magiging ano, resulting deformation natin, ito na lang. Okay? Yan yung magiging total deformation sa A. Okay? Tapos dahil kay tension sa C, no? Mag-elongate ito, no? Hahaba to. Hahaba, mag-elongate, no? So ito naman yung magiging deformation sa C. So kapag kinonect natin yan, ayan. So may ganito itsura ng bar. Okay? So from the figures, we can see that the deformation at A is equal to the deformation thermal of A minus yung deformation axial ni A. Well, this is based on my assumption na nagkaroon muna ng contraction, tapos hihilain babalik nung ano, tension nitong A na to. Okay? Tapos ito naman, dahil sa tension na resistance niya, magkakaroon ng elongation dito. Okay? So, and then, yung deformation sa C, is just purely axial kasi wala namang change in temperature doon eh. 'Di ba? So kapag susulat natin, yung thermal deformation sa A ay mamaya natin isulat. So gawa muna tayo equation. So now that we have established na magkakaroon tayo ng tension dito sa A at sa C, parang ganito yung magiging FBD niyan eh. So dun sa B, meron tayong reactions. And then dito magkakaroon ng tension dahil meron ditong tension din. Ayan. Okay? So, if you would take summation of moment at B is equal to 0, we will have tension sa A multiplied by 0.6 would be equal to the tension at C multiplied by 1.2. So, therefore, tension sa A will be 2 times tension sa C. Okay? So, this will serve as our equation 1. Ngayon, gawa tayo ng panibawang equation from compatibility. Okay? From compatibility, siguro kita naman natin na itong triangle na to would be similar to this triangle. Diba? And yung height nitong triangle na yellow is delta A, tapos yung base niya is 0.6. Equal lang yun sa ratio naman ng height nito, which is delta C, and yung base natin na 1.2. So we will have deformation sa A over 0.6 ay equal sa deformation sa C over 1.2. So dito naman, kapag ka-cross multiply natin yung 1.2 sa kaliwa, magiging 2 times ng deformation ng A ay equal sa deformation sa C.
But what is deformation at A? Sabi natin, ito, thermal minus axial. 2 times deformation sa thermal ni A minus deformation ng axial sa A is equal to deformation ng axial sa C. So ano ba ang thermal deformation? Di ba alpha L delta T. Yung alpha natin, ito, 11.7 times 10 to the negative 6. Tapos yung length natin ni A ay 0.9 meter or 900 mm. Tapos delta T natin is, ito, yung nag-change in temperature ng 40 degrees. Minus yung actual deformation sa A ay PL over AE. So that is tension sa A. Yung L natin ay, again, 900. Tapos yung area, given naman, 300. Tapos yung E natin, dahil ito ay still 200. Equals actual deformation sa C. TC, ang length natin ay 1.2 meters or 1,200 mm over yung area natin ay also 1,200 times E ng steel. Tama ba? Steel din to, no? Parehas steel. Ayan, parehas steel. So, 200,000. Ayan. Okay? Ayan. So, this will serve as our equation number 2. Tapos kung titignan nyo, equation 1 tsaka 2, meron tayo. So, solvable na to. Kasi dalawa lang naman ang unknowns. Okay? So, pwede mong gawin, isubstitute mo na lang to dito. Sa yung TA, gawin mong 2TC. Tapos, solve mo na yung TC. Solve natin. Mas ma-solve na rin natin yung TA. Okay, so again, para ma-solve, mag-shift solve ako, pero para hindi masyadong humaba, ito gagawin kong variable A, ito gagawin kong variable B, kasama yung 2 na nandito. Tapos, ito gagawin kong variable C. Ayan, so ganyan. So, bali, 2 times variable A minus variable B times TC equals variable C times yung TC. Para lang hindi mahaba. Tapos shift solve. Ano yung A? Ito. Baka magkamali tayo. Ano pala to? Hindi to 400 ah. 40 lang yan. Yun yung delta T. Yan. Tapos yung B natin ito. 2 times 900 over 300 times 200,000. Yung C natin ito. So solve for X. So lalabas ay 12,960. 12,960 newtons. So yung TA natin, di ba yung TA natin is 2 times niyan? So 25,900. Ayan. So yun yung ngayon yung mga tension natin. So to calculate the stress in rad A, o di syempre force over area, no, hindi ko na susulat. So sa rad A, ang tension natin is 25,920 over area sa A, 300. So that gives me 86.4 and that is letter D. Para naman sa stress sa C, so ito ay 12,960. Tapos yung area natin sa C ay ito 1,200. So that gives us 10.8 megapascal and that is again letter D. And then lastly, calculate the vertical displacement of C in millimeters. Ano naman yung vertical displacement? So bali yung delta C lang yung tinatanong. So bali ito lang yun. No? Which is ano? Di ba nasa C to kanina? Ito nakabilog. Ayan, nasa C yan eh. Multiply mo na lang ng TC. Yan. Okay? And that is your vertical displacement, 0.065. All right? And that's how we solve this specific problem.